100.9. Aklan State University College of Teacher Education offers the following programs: Doctor of Philosophy, major in Educational Leadership and Management, Master of Arts in Education, majors in Educational Leadership and Management, English Teaching, Science Teaching, Mathematics Teaching, and Social Science Teaching, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Science, Mathematics, Social Studies, and Bachelor of Elementary Education. The goal of the College of Teacher Education to lead in the transformation of future educators endowed with positive values for the global village. The objectives of Doctor of Philosophy CTE: create holistic opportunities for graduates to reinvent and engage knowledge, skills, and practices for global communities. Train and produce competent, trustworthy, and efficient universal education leaders, managers, and innovators. Enhance graduates' expertise in research, creative works, leadership and management, and social responsibility for professional practice. The objectives of Master of Arts in Education: turn out graduate experts who can create and engage in research, creative works, and social responsibility for educational advancement. Equip and enhance students with metaverse competencies for regional integration and globalization. Optimize highly specialized skills with substantial degree of interdependence in interdisciplinary and multidisciplinary engagements. The objectives of the Bachelor of Secondary Education: produce proficient and lifelong learners who possess high level of professionalism, positive values, and scholarship. Develop the students' pedagogical content knowledge or PCK, leadership skills, and creativity through innovative, technology-driven, and globalized instruction in the various disciplines. Involve the students in the conduct of high-impact researches, extension activities, and production initiatives to become agents of societal transformation. The objectives of the Bachelor of Elementary Education: produce well-rounded and proficient graduates with high levels of professionalism, positive values, and commitment for continuous development. Develop students' pedagogical content or PCK and higher order thinking skills or HOTS through quality, inclusive, and technology-driven instruction in multidisciplinary engagement areas. Engage students in the conduct of high-impact researches, extension services, and production initiatives to become agents of societal transformation. Aklan State University College of Teacher Education. KBP Golden Dove Awardee for Best Non-Commercial Radio Station. This is EYMT Community Radio, re-engineered to give you fully digitized media content, giving voice to the voiceless. DYMT Community Radio is owned and operated by Aklan State University, funded by the Department of Agriculture Regional Field Office 6. Isang mapagpala at makabayanihang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nakatutok ngayon sa PNVisca Online TV, ang opisyal na online program ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o PNVisca. Ako po si John ng Aklan State University. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa patuloy ninyong pakikiisa sa aming mga programa at advokasya para sa volunteerismo. Hinihikayat namin kayo na makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-comment sa ating live stream. At ako naman po si Daniela Viray, kasalukuyang Pangulo ng Sagibin Volunteers Organization
Ang PNVisca Online TV ay isang programang tumatalakay sa iba't ibang usapin at nagbabahagi ng mahahalagang balita, kaalaman at kwento ng inspirasyon tungkol sa volunteerismo sa loob at labas ng ating bansa. Magandang araw po sa lahat ng ating viewers na nakasubaybay ngayon via Facebook Live. Bago po tayo magpatuloy, kumustahin muna natin ang ating mga manonood. I-type lamang po ang inyong mga comments at ilagay ang inyong lungsod o probinsya. At kung may tanong o komento po kayo habang tumatakbo ang ating programa ay huwag po kayo mag-atubiling mag-comment dahil babasahin po namin yan mamaya. Yes. Ayan, bale, kumusta po kayo, Sir John? We are very pleased that ASU was stopped by PNVisca to be the host of today's episode PNVisca Online TV. Ayan. Oo nga, first in Visayas region. Yes po. Ang ating pag-host at napakaswerte ng Aklan State University na nabigyan tayo ng pagkakataon ng PNVisca at laging supported tayo ng PNVisca sa ating mga advokasya para sa volunteerismo sa volunteer program ng Aklan State University. Katunayan, dahil sa PNVisca ay nagkaroon ng organisasyon, no? Ang Sagibin Volunteer Organization na kasalukuyang nangunguna sa pagpopromote ng volunteerism. Tama po yan, sir. Ayan. Okay, maraming salamat. Sige. Exciting ang episode natin para sa linggong ito dahil makakasama natin ang mga natatanging Pilipina na ehemplo at inspirasyon natin sa pag-volunteer. Kaya, Daniela, batiin muna natin ang ating mga manonood, lalo't higit ang mga kababaihan ng Happy National Women's Month. Ayan, Happy National Women's Month po sa ating lahat. Tunay na tayong mga Pilipina ay may dugong babaylan. Higit sa pagiging mga Maria Clara, tayo rin ay may talas ng kaisipan, kakayahang mamuno at syempre, bukas sa pusong paglilingkod. Binabati rin po namin ang chairperson ng Philippine Commission on Women, si Honorable Ermelita Valdeavilla, at nagpapasalamat po ang PNVisca sa pagpapaunlak nyo na magbigay ng mensahe para sa mga Pilipinang volunteer. Ngayon, lalo ngayong International Volunteer Year 2026, para mapakinggan ang kanyang mensahe, bisitahin lamang sa TikTok channel ng PNVisca, PNVisca Official. At yan po ay binabati namin po lahat, no, ng mga kababaihan. Ngunit bago po natin ipakilala sa ating mga manonood ang ating po mga butihing panauhin, Daniela, ano ba ang updates ng Sagibin Volunteer Organization ng Aklan State University? Ayan po. Noong nakaraang buwan po, nagsagawa po tayo ng Memorandum of Understanding sa dalawang eskwelahan po dito sa munisipalidad ng Banga. Naggawa po tayo ng formal na pirmahan ng Memorandum of Understanding sa Mangan National High School at sa Mangan Elementary School para may pagpatuloy po natin yung sinagawa nating proyekto na Brigada Pagbasta para sa mga estudyante o mag-aaral doon na nahihirapan pa pagdating sa literacy at sa numeracy upang may pagpatuloy po natin yung proyekto natin sa mga susunod pang taon at para sa mga susunod pang henerasyon ng mga bata. At para naman po sa Gender and Development Services ng ASU, nagsagawa po sila ng kick-off activity noong March 9 kung saan namigay po sila ng mga tickets o ng mga leaflets para sa Magna Carta for Women. Nagbibigay sila ng mga information para well-informed yung mga tao. At dito po sa paparating na March 24 to 25, malapit na. Magsasagawa po sila ng mga libreng activities, kagaya ng free manicure at pedicure, at magbibigay po sila ng mga free street foods, particularly para sa ating mga ASU Banga employees para sa National Women's Month. Ayan, sir. Nakaka-excite naman yan, no? Yung mga street food at mga libreng pedicure, manicure pa tayo. Ayan po. At may isa pa po tayong updates para sa Sagibin Volunteer. Ano po yun, sir? Oo, magkakaroon din tayo ng fun run. Kauna-unahan ata yan dito sa Aklan State University, no? Na fun run yan at gagamitin natin yung trademark ng PNVisca na Tatak Volunteer. Opo, ayan, bali, ano pa rin po siya, naka-incline pa rin para mapagpatuloy natin yung proyekto sa Brigada Pagbasa. Yes, ayan po. So, sige.
At kaya naman, samahan nyo kami sa isang makubuluhan at puno ng inspirasyong talakayan dito lamang sa PNVSCA Online TV. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa ating live stream upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng volunteerismo. Ayan, sir. Kaya tara na po, simulan na ang ating talakayan. Okay. Ngayong araw ay makakasama natin ang mga panauhin mula sa iba't ibang sektor na aktibong nakikilahok sa volunteerismo. Bago po tayo dumako sa ating roundtable discussion, kilalanin muna natin ang ating mga panauhin na magbabahagi ng kanilang karanasan at pananaw. Ayan po, magandang araw po sa ating mga panauhin. Hello po, maaari lamang po na kayo po ay magpakilala, banggitin niyo po ang inyong mga pangalan, designation at organization. Pwede niyo rin pong batiin ang ating viewers. Simulan po natin kay Miss Febline Carrera, President ng Philippine Coalition on Volunteerism. Yes, ma'am. Morning, Carrera from the Philippine Coalition for Volunteerism or PhilCV. Kami po ay SEC registered volunteer involving and volunteer organization or volunteer engaging organizations dito sa Philippines. Good morning. Ayan po, good morning po, ma'am. Susundan po ni Executive Director ng Atika, si Miss Eileen Constantino Peñas. Hello po, ma'am. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, thank you very much po for the opportunity to be here today. I am Eileen Constantino Peñas, Executive Director of Atika. Atika is a 30-year-old non-government organization providing economic and psychosocial services for the OFWs and their families. So, yan po. And salamat po, ma'am. Sundan po ng ating National Awardee ng 2023 Bayanihan Media Awards, Miss Maria April Mier Manjares. Hello po, ma'am. Good morning po. Good morning everyone, especially my students watching and listening from Bicol University. I am Professor Maria April Mier Manjares, teaching journalism and broadcasting at Bicol University, the premier university, state university in the Bicol region, and I am also writing for the Philippine Daily Inquirer. Morning! Ayan, good morning, ma'am. At lastly, ang ating Director ng International and Local Linkages Office ng West Visayas State University, Miss Edel Carmela Subong Soca. Hello, ma'am. Hello, magandang umaga po sa ating host, Sir John, Miss Daniela, at sa ating mga katuwang si PNVSCA, syempre po sa ating mga tagapanood ngayong umaga. Ako po si Edel Carmela Subong Soca, ang Director ng International Local Linkages Office ng West Visayas State University dito sa Iloilo City, at ako din po yung kasalukuyang advisor ng Dagyang Student Ambassadors. Yung student ambassadors po namin ay yung student arm po ng internationalization ng West Visayas State University, at sila po ay nangunguna din po sa mga voluntary activities. So salamat po sa pag-anyaya niyo dito sa amin sa inyong programa. Okay, maraming salamat po sa ating mga panauhin. Ngayon ay simulan na natin ang ating talakayan, no, Daniela. Excited na rin ang ating mga viewers sa mga malaman ng iba't ibang mga initiatives ng ating mga panauhin sa umagang ito, patungkol lalo na sa bahagi ng kababaihan sa volunteerismo. Ayan po. Bali, simulan na po natin ang ating usapan ngayong araw. Simulan po natin kay Miss Febline. Ayan. Para po, ito yung unang katanungan natin para sa ating mga guests sa araw na ito. Okay. Ayan po. At present, ano po sa tingin nyo yung important role ng women sa volunteering or sa volunteerism? Yes, Ma'am Febline. Kayo. Yes. Yeah, para po sa akin, no, I see yung mga kababaihan as the social glue when we do volunteering projects or CSR programs in the community. Yung ability natin para mag-organize on the ground, grassroots mobilization is very important. Yung mga neighbors natin, mga kapitbahay natin, nagiging networks natin when we do volunteerism project. And may unique sense din po tayo ng holistic problem-solving skills ang mga kababaihan. Nakikita natin kung minsan ang simpleng problema sa community natin,
holistic yung pag-isip natin kung ano ba talaga yung pwedeng maging root cause din niya. Kanina nabanggit mo yung, for example, ang isang volunteer project, yung Brigada Pagbasa. Ako din po ay member ng Telos Digital Philippines. So ginagawa din namin ito as a volunteer initiative. It's a reading remediation program. Pero nung na-start po namin yung program, it's a 16 Saturday session. On the day, nakita namin mahirap mag-focus yung mga bata para dun sa tutorial program. So nakita namin na ang hindi dahil one way is, nahihirapan sila magbasa, pero dahil pala gutom sila sa umaga. So after no, nagdadala na rin kami ng snack. So yung mga ganong maliliit na bagay, I think yun yung uniqueness ng pag-iisip ng kababaihan, no? Nakikita niya hindi lang yung kung ano yung problema, but ano nga ba yung bakit. We always keep on asking why. So I think yun yung uniqueness ng mga kababaihan. It goes to also yung focus natin sa ating mga partners, sa ating mga beneficiaries kung sakasakali yung mga katulong natin sa community na we give them support, but in the very yung makabuluhan para sa kanila at impacting din. So para sa akin, yun yung isa sa mga nakikita kong uniqueness at strength ng mga kababaihan sa volunteerismo. Ayan po, no? Tama naman po, ma'am. Kasi, di ba, may mga instance talaga na hindi dahil sa literacy yung problema ng mga bata. Oo. Dahil sa wala pala silang kinakain. Wala silang sapat na kinakain sa araw-araw, no, sir? Oo, lalo na yung mga bata, no? Kaya minsan nga ay yung mga binibigay na pagkain, hinahati pa nila. Inuuwi ayun po. nila sa lola, Opo. sa lolo, kasi walang pagkain sa bahay. Ayun po, tama Kaya po. napakaganda ng initiative na maliban sa literacy na sinabi ni ma'am na Brigada Pagbasa, Opo. meron din silang snacks, Yes, pagkain ayun sa ating mga estudyante. Tama Maraming salamat po, Ma'am Fiblin. Ayan po, kamusta naman po kay Ma'am Eileen? Ano po sa tingin niyo yung important role po ng women sa volunteerism, ma'am? Yes po. Napakalaki ng role ng mga kababaihan sa usapin ng volunteer work. Siguro I'll talk specifically or initially dun sa aming organization being a women-led NGO. So yung una dun sa membership ng aming board of directors, 70% dito ay mga kababaihan. At dun naman sa mga staff members namin, almost 90% ay mga kababaihan din. Despite of the fact na kami ay nagre-recruit, no? At aware kami na dapat may gender balance. Nagtataka kami pero sa usapin ng development work, mas marami talaga ang tumutugon na kababaihan. At siguro napaka-special din itong ganitong klase ng composition para makadevelop kami ng iba-ibang innovative, gender-responsive program para sa mga OFWs and families, lalo na dun sa usapin ng addressing the social cost of migration. Kasi kami mismo, mulat kami, sensitive kami dun sa usapin at nakikita namin yon at nailalapat namin yung mga programa bilang mga babae. Ikalawa, yung usapin ng volunteerism dun mismo sa aming sektor. Kasi dito sa Pilipinas, sa ating Philippine migration landscape, nakita rin dun sa datos ng PSA na 57% as of 2024 ay mga kababaihan. So may feminization of migration. At para maabot sila, napakarami ng kailangan na resources. Pero ang ginagawa ng Atika, we capacitate volunteers for reaching the OFWs and families kasi sa Atika, napakaliit lang naming organization dito sa Calabarzon. So ang ginagawa namin, kinakapacitate namin yung ibang mga OFW para sila mismo yung mag-reach out sa kapwa OFW. At nakita namin very effective ito. Bakit? Kasi they are of the same situation. Parehas silang OFW. At the same time, parehas silang babae. Tapos parehas silang hiwalay or physically separated sa kanilang mga asawa. Parehas silang longing dun sa presence na kanilang mga anak. Parehas silang nagsasacrifice for the families. So nakita namin very effective yung mga women OFWs as advocates, as financial literacy trainers, and as organizers ng mga community. And isa pa dun sa pag-reach out naman namin ng mga communities, lalo na sa mga migrant communities, napaka-importante rin ng role ng mga kababaihan. Ang napapansin namin kapag pumunta kami sa mga local government units, specifically sa mga barangay, no, yung mga initial interaction namin is with the barangay captain. So sila yung kumakausap sa amin, sila yung nilalatagan namin ng mga programa at serbisyo. Pero ang nakakatuwa nito, kapag nakausap na namin sila, inire-refer naman nila kami doon sa mga secretary
secretary at saka doon sa mga BNS ng barangay kapag maglalapat na ng mga programa at serbisyo. So kapag kakakausapin na yung pamilya, yung mga secretary at BNS na kalimitan ay mga kababaihan naman ang siyang nakakatulong namin doon sa trabaho. So sa tingin ko talaga napaka-importante ng role ng mga kababaihan doon sa volunteer work. Kasi innate sa atin yung care, yung ating pagmamalasakit sa kapwa bilang mga kababaihan. And that care is being transformed into leadership. Kaya napakahalaga nun. And also, tayo bilang mga kababaihan, we really mean service. And that service is also translated into social change. So yun, yung nakikita ko na very importance, nung mahalagang contribution ng mga kababaihan dun sa volunteer work. Much po, ma'am. Tama nga po yung sinabi ni ma'am na talagang natural sa kababaihan yung pagkakaroon ng care sa mga nasasakupan niya o sa mga taong nasa paligid niya. Kaya yun po. Oo, yung kanilang ambag no sa pagtulong sa ating mga kababayan. At hindi lamang ito sa sa ahensya ng gobyerno, kundi pati sa mga organisasyon lalo na't pinangungunahan ng mga kababaihan. Opo, ayan. Bali, sundan po natin. Pakilala po muna natin si Miss Nanette Ripalpa, yung National Representative ng France Volunteers. Hello po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat and Happy Women's Month. So, yun nga, parang katulad nga ng kababaihan, sometimes yung mga acts of service ay most often ay nasa likod. So, nasa likod din ako kanina during the introduction. And I'm happy to be here to be part of this powerful woman to be sharing about volunteering and importansya ng kababaihan sa volunteerismo. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan po, salamat po, ma'am. Bali, dito po, ano po sa tingin ninyo, ma'am, yung important role po ng mga kababaihan sa pagdating po sa volunteerism, ma'am? Okay, so I forgot to fully introduce myself. Ako po pala si Nanette Ripalpa, as mentioned. Ako yung National Representative ng France Volunteer Philippines dito sa atin. And it's an attached agency to the French Embassy. Kumbaga kami yung volunteering arm ng French government. And I'm also proud to say na I'm also a graduate of Bicol University. I'm a social worker graduate din po. So malaki talaga yung role ng mga kababaihan dito sa volunteerism and hindi ko naman pwedeng sa walang bahala pag walang bahala yung role ng mga kalalakihan sa volunteerism, but we have to accept the fact na medyo malaki talaga yung percentage ng mga kababaihan sa mga nagbo-volunteer. Sa karamihan sa mga partners ng mga volunteers namin, kasi we are a volunteer organization. We deploy volunteers all over the country. Karamihan sa kanila, let's say 70% talaga ay women. Admittedly, sinabi naman ng mga kalalakihan na they are yung availability ng women and their commitment to render service also is talagang nakadikit na yan sa atin as women. So, ang laki ng tulong sa amin when we implement projects sa communities kasi palaging available yung mga kababaihan pag tinap namin to partner with our NGOs and our community volunteers na nag-implement ng projects namin, they're always available. So, ang laki talaga ng participation ng kababaihan. So, I'm happy to be part of that league na sa maliit na contribution ng bawat isa ay nakakapag-create tayo ng malaking impact sa community. So, yun po. Yan, thank you so much po, ma'am. Tama po yan, no? Di ba, sir? Oo. Na talagang malaki po yung impact ng kababaihan. Even though di naman natin sinasawalang bahala yung ginagawa ng mga kalalakihan, pero malaki pa rin talagang contribution yung nagagawa o naibibigay ng mga kababaihan sa ating lipunan, sir. Yung oras kasi, tsaka pagkakataon no, na mayroon ng mga kababaihan, ay sa halip na igugol nila sa ibang mga bagay, sa pagbo-volunteer, pwede nating itap yon na napaka-essential na source ng manpower, ng mga volunteers, ng mga initiative. Kaya nakakatuwa na marami pang pwedeng magawa ang kababaihan na magiging kapaki-pakinabang sa komunidad. Yes po. Maraming salamat doon, Ma'am Nanette.
Apo. Ayan, isunod naman po natin si Miss Maria April Mier Manjares. Kayo po, ma'am. Opo. So we have this very unique role in volunteerism in media, particularly in shaping how stories are framed and understood by audiences. Our participation contributes unique perspective that often strengthen ethical, inclusive, and community-centered journalism. Of course, women volunteers in media bring that gender-sensitive lens when reporting or producing stories. We are more likely to notice how issues affect women, children, and marginalized groups. Because of this, we can help frame stories in ways that highlight representation and social impact rather than focusing on dominant or traditional perspectives in reporting. And as a journalism professor, I think bit-bit ko yung responsibility of being a mother who will raise new breed of informed volunteers, especially in the age of new media. Opo, ma'am. Ayan. Oo. Yung perspective naman ni ma'am ay sa journalism. Yes po. No? At yung role ng kababaihan. Nakikita talaga natin kaibahan no ng paglalaki yung sa documentary, Yes po. sa news reporting, no, sa feature writing. Iba yung atake ng mga kababaihan. Yes po, no? totoo po Mas yan. malapit-lapit sa puso Opo, kasi tama. nanay, no, yung papaano nila ikinikwento yung Opo. iba't ibang kalagayan ng ating mga kababayan, no, na Opo. dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. May ibang atake Yes, Pag babae oo. talaga ang sa hilera ng pagdating naman sa pamamahayag. Ayan po. Okay po. Salamat po, Ma'am Maria April. Sundan naman po natin ang kasagutan ni Miss Edel Carmela Subong Choca. Ayan, ma'am. Hello po, ma'am. Hello po. Sa amin, because we are a school-based organization, yung aking dagyang student ambassadors, no? So we need really communities at nakikita namin talaga mas madaming women na mabilis mag-volunteer. I'd like to agree kay Ma'am Nanette, no? Mga around 70% babae talaga yung involved. And the women, I believe we take so many roles when it comes to volunteerism. Pero siguro yung nakikita ko based on our experience talaga that women provide that special care and emotional support. Merong ganong unique factor sa mga babae. Nakakakuha talaga ng tiwala yung women, no? Like for example, we have this activity called Drip Paper. So it's a very, very simple activity for school kids. Like yung scratch paper, hindi tinatapon, but instead we go from community to community and then make conduct like an art class, like origami, something like that, for the little kids talaga, school kids. And sometimes makaka-encounter kami ng mga kids with special needs. And yung pag-aalaga or yung pagpo-provide ng care ng women volunteers namin, yun talaga yung hinahanap-hanap ng mga kids with special needs compared doon sa mga males. But I know the males do a lot also. Pero yun yung aming nakikita talaga. Siguro in a sense na yung mga babae, it's innate for us to create that safe space. Siguro for the vulnerable na population like the children, most especially. And isa also of our projects is the sea turtle nest preservation or protection na also funded by the French Embassy. No? We saw that walang nagke-question sa mga sinasabi ng kababaihan. If the mother speaks, the entire family follows. Pag sinabi ng nanay, magko-coastal clean up tayo, maagang-maaga, 5:30, everybody is already awake, kahit may ibang gawain pa yung mga anak or yung mga tatay. So it's like, with the women talaga, we mobilize compassion into collective action. Kaya sa women talaga, there's trust, there's providing care, there's emotional support. That's what I see. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. At Opo. yung perspective ni ma'am, no, na nakita natin na hindi naman in competition ng lalaki at babae, Yes po. kundi
complementary yung kanilang role sa volunteerism, na kung ang mga kalalakihan ay yung strength, yung to protect the community. Sa kababaihan naman, it's to create safe space. Yes po, Na yan. may emotional security yung Yes, ating sir. mga kababayan, lalo na yung mga kabataan. Opo, totoo po yan. Kasi may mga instance talaga na yung mga kabataan medyo ilag sa mga kalalakihan. Nandiyan yung mga kababaihan para i-nurture yung mga ganong pagkakataon na yan po. Ayan, sir. Bali, thank you po sa mga insights natin ng ating mga guests sa una nating katanungan. Ayan, sir. Ano pa po kaya ang baon natin para sa kanila po? Okay. Maraming salamat po. Para naman sa pangalawang katanungan, how has volunteering shaped who you are today as a woman? Yan yung pangalawa nating tanong. Yes po, parang Miss Universe ang dating Oo nga. So ito naman ay patungkol naman sa yung personal, no, bilang babae sa ating mga panauhin ngayon. Papaano na hugis, Tama. no? Ano yung kanila naging transformation, no, nung pagbo-volunteer nila. Ayan. Okay? Sige, unahin naman natin si Ma'am Edel Carmela, no, ng West Visayas State University. Ayan. Ma'am? Okay, again, good morning. Sa akin, no, volunteerism, kasi personal na question, correct? Volunteerism for me started when I decided to get married. That was a voluntary act. Kasi as a babae, why am I going to get married? Kasi I want to build a family. And siguro, in my personal view, for me, wala na akong maiiwan sa mundo kapag wala na ako if I never had kids. So I decided to have a child because for me, teacher din po kasi ako. So para sa akin, yung pinaka-closest thing to my legacy is to have a child na pwede kong turuan of the things that were taught to me ng aking mga magulang. So yung aking pagvo-volunteer also at pag-advise sa mga estudyante ko na nagiging active into volunteerism is parang finu-fulfill niya po yung aking purpose, yung aking empathy sa kapwa, at saka yung empowerment na hindi lang nagsastop po sa akin, but sinishare po sa aking anak at sa aking mga estudyante. So siguro, yung pinaka-importante din po also is yung it made me realize na hindi lang siya hanggang MOU or MOA, Memorandum of Understanding, Memorandum of Agreement. May mga bagay tayong ginagawa na meaningful talaga that encompasses everything that we are, our character, our personality, our priorities in life, kahit yung mga values that we want to share to the world. Parang ganun. So nagiging yung aking leadership skill bilang babae ay nai-improve talaga siya by knowing different people from different walks of life, different nationalities also, given po sa aming nature sa International and Local Linkages Office na parte din po ng mandatos ng Commission on Higher Education po to make meaningful connections and magiging sociable po tayo in helping our students to build a better Philippines. Totoo nga po kasi madalas rin nababanggit yan sa akin ng magulang ko po na iba talaga yung epekto. Iba yung mababago ka talaga kapag may pamilya ka na Pero syempre sa ngayon, di ko pa talaga totally maintindihan yung sinasabi nila Pero ayun po, lagi nire-remind yan, mag-iiba yung ugali mo, mag-iiba yung pananaw mo kapag may pamilya ka na talaga. Pero ngayon ay nagvo-volunteer ka na no? Opo, Kahit parang wala ka nakikita pang- na Wala ka pang pamilya, no? Opo. Oo, kaya napakaganda ng sinabi ni Ma'am Carmela, no, ng West Visayas State University na hindi lang siya natatapos sa MOU Opo, tsaka tama. sa MOA. Kaya sa lahat po ng televiewers natin na merong MOU at MOA, lalo na sa Philippine National PNVSCA, Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency, ay panahon na para lalo pa nating pag-itingin yung ating plano, no? O pasimula lang yung yung MOU. Ang gusto natin ay pati mga kabataan ma-inculcate sa kanila yung volunteerism na sir. hindi kailangan ng
sa umpisa siguro kailangan natin ng suporta, pero kalaunan magkakaroon na siya ng sila na mismo hahanap-hanapin nila yung makapag-volunteer sila. Yes po, parang kagaya rin ng mga nararamdaman ng mga inire-recruit dito sa Sagibin Volunteer. Yes. Na excited sila palagi. Ayan Oo, po. kaya minsan nga kinakabahan na kami dahil Ang nasan ba dami. yung volunteers natin, baka kung saan na napunta, no? So, Opo. kailangan nating ingatan yung ating mga volunteers, baka nagpunta na sa rescue na hindi natin monitor. So, Opo. isa yun sa, syempre kailangan nating ingatan mga estudyante natin, pero andun yung kanilang pagpupursige, no? Yung kanilang adhikain na makatulong dahil iba talaga ang pakiramdam kapag nakakatulong ka lalo na dun sa mga nangangailangan na kababayan natin. Opo. Sige, Daniela? Ayan po, sige, isunod naman po natin si Miss Nanette Repalpa. Hello po, ma'am. Hello again. Siguro for me, ang malaking impluwensya talaga yung pagbo-volunteer kasi I started volunteering when I was in high school. Tapos mas pinukaw lalo yung aking desire to volunteer kasi nung nag-erupt yung Mount Pinatubo, nakita ko yung parang malaki yung maitutulong pa talaga ng volunteer. So, yun yung nag-inspire din sa akin to take my social work course. So, naging social worker ako. And then hanggang ngayon, not surprisingly, baka tinadhana talaga ako sa volunteering world. Dito po ako sa France Volunteer. So, volunteering pa rin mula nung kabataan ko. And then, para siyang naging way of life na hindi lang ako, kundi pati ng aking pamilya. Kasi outside of my work as a social worker sa previous job ko, during summer, I organize summer camps in Bicol, so in Sorsogon. So, parang yun na yung nakita ng mga anak ko. Palagi ko silang bitbit. When I also assist in family adoption also, bitbit ko yung maliit kong anak kasi nag-volunteer siya to assist the transition of the adoption process. Pag yung encounter ng magulang sa adopted child, nag-volunteer ang anak ko to speak, on the level of a child na explain sa kanila yung adoption. So parang yun yung volunteering initiative niya. And then aside from that, I also volunteered in Dumagat sa Tanay. So parang outside of my regular work yun. So parang na-influensyahan ko yung mga anak ko. So ngayon, way of life na siya ng family namin. So my son had volunteered for a year out in Germany also. My daughter is also involved every time. So parang dahil nakita nila yung nanay nila, so parang siguro, aside from the fact that, sabi nga nila, parte na ng DNA ng mga Pinoy ang pagiging volunteer. But I think it's more on showing or really like through your actions. So magiging mas malakas yung impluwensya mo. Hindi lang dahil sinasabi mo kasi this is my work. So pwedeng sabihin ko na you have to volunteer, you have to inspire others. But it's really through your action na makikita nila, oh, this is really an important, parang it gives you like a natural high, parang self-fulfillment. Kakaiba talaga yung naibibigay ng mga volunteering. Kasi, so I think for me, what I madalas kong sinasabi na, kasi yung iba na parang stagnant na sila kung nasaan sila ngayon. So why not volunteer? Give some spice on your life na kung medyo, lalo na ngayon na halimbawa sa edad natin na hindi na kulang na sa adventure o volunteer. Marami kayong matututunan. So I think that's what make me more like, I inspire people, that I can say that, not only to the other communities, but also to my family and friends. I encourage them to volunteer. Yun po. Opo, tama po yung sinabi ni Ma'am, di ba? Magbigay ng spice, hindi yung para Yes. punta sa ganito, uwi agad, o para magkabibigay yan ng kaunting ganitong buhay sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa. Lalo na yung ating mga kababayan na nasa palapit na ng retirement age o nasa retirement age na talaga na papalapit pa lang naman, si Ma'am may matagal pa siguro. Pero yung iba, sa nakita natin na napakalaki pala ng tulong ng volunteerism sa community at yan ay backup ng mga studies natin, ng mga retirees natin na nakakatulong ng malaki sa mental health nila, no? Yung may purpose sila na sa community at ang isa sa kanilang pwedeng makita ay ang volunteerism. Yes po. Sige po.
Sunod po natin si Miss April Mier Manjares. Hello po, ma'am. Hello po. Sa journalism and media, iba yung pagkahulugan namin ng volunteerism because we have to maintain that objectivity in presenting our stories. We don't need to go to the community to join the gift giving, say for example, because in delivering the story, parang magiging subjective kasi halimbawa, naging parte ako ng organization na ito or naging advocacy ko na, say for example, yung particular issue. Volunteerism means storytelling in media. So through writing, I have developed a deeper understanding of what our community needs. Siguro itinuro sa akin na maging empathetic and attentive doon sa experiences, especially ng mga tao na hindi naririnig sa communities. I remember when I went to an evacuation center in Santo Domingo, Albay, dahil nag-erupt yung mayon. People na nasa evacuation centers in almost 8 towns and cities in Albay province. When I went there to interview some of the families, I've seen how they struggle in looking for comfort rooms and in providing themselves their sanitary needs. Of course, not mentioning the needs yung pagkain and then other requirements sa isang evacuation center. I realized the importance of bringing their stories to the walls of the government institutions. So through volunteer storytelling, I've learned that writing is not only about reporting events, but also giving voice to the individuals and communities whose stories are often ignored by those in power. My profession as a teacher, I think, is a combination of this 24/7 role in the community. Well, everyone knows that we accomplish 24/7 tasks. Imagine if you combine being a journalist and being a teacher. You can't just apply mathematical skills in computing the hours or the work hours we fulfill every day. Okay, maraming salamat, ma'am. Opo. Yung kanilang advokasya, no, ang storytelling. Opo. At napakalakas ng ganyang paraan ng pagvo-volunteer dahil hindi lang ito ay mga pang isang araw, pang dalawang araw na gaya ng sa feeding program, Yes po. kundi matagal ang impluwensya ng journalismo, no, sa Commitment. lalo na sa paghahatid ng mensahe. Opo, totoo po yun. Commitment talaga kasi ako po kagaya po ni ma'am, isa rin po akong student journalist, kaya naiintindihan ko po yung sinasabi ni ma'am talaga na hindi tumitigil yun sa isang istorya lang na naikwento mo. Tuloy-tuloy yun kasi siya, advokasya na talaga siya. Kaya ikaw po, ma'am Eileen Constantino, ano po sa tingin nyo yung paano ka nahubog ng volunteerism po? Ayun. Napakalaki ng impact ng volunteer work and development work sa akin. Actually, it grounded me as a person. At because of volunteer work, mas naintindihan ko kung ano yung aking, mas naging malinaw sa akin yung sense of purpose at na-identify ko talaga kung saan ako dapat. At mas napalalim yung passion ko dun sa service. Kasi as I mentioned earlier, umiikot yung aming volunteerismo at development work dun sa mga OFWs and families. And ako mismo bilang anak ng OFW, nandoon yung aking karanasan, nandoon yung aking mga naging struggles being away from a mother for 11 years. Tapos after that 11 long years na nagtrabaho siya sa abroad, she passed away. So napakalaki nung gap na nawala, napakalaki nung bagay na lumalaki ka nang wala yung nanay sa tabi mo. And because of that, mas nabuhay yung eagerness ko doon sa usapin ng doon sa advokasya na may kaugnayan sa OFWs and families. Because of that experience then, mas natutunan ko, nagbigay ng oportunidad sa akin yung volunteerismo para maunawaan ko kung ano yung totoong serbisyo. And I've realized na with volunteerism, napaka-importante yung pakikinig, yung listening. Listening alone is a
very important form of service. Kasi doon sa pakikinig sa mga tao sa komunidad, pakikinig sa mga OFWs, pakikinig sa mga anak nila, kung ano yung pinagdadaanan nila, napakalaking bagay yon para sa bawat isa. And aside dun sa usapin ng pakikinig at pagsiservisyo, nakatulong yung volunteer work para mas mapalalim ko yung empathy, mas maging flexible ako dun sa pag-resolve ng maraming mga bagay-bagay kasi cross-cutting ang usapin sa OFWs and families. May usapin ng mga bata na nalulungkot kasi walang nanay, may usapin din ng mga nanay na nasa multiple burden naman, kasi nandun sila sa labas ng bansa. At the same time, hindi maganda yung work and life conditions nila abroad. Tapos iniisip pa nila yung pamilyang nandirito. And of course, kailangan nilang kumita para sa pamilya. So, nandun yung multiple burden of women. Pero napakahalaga na nauunawaan sila at maging flexible ang mga katulad namin para makapag-ikaw ng servisyo dito sa mga ganitong klase ng mga usapin ng OFWs and families. At dahil din dito sa oportunidad para makapag-serve sa community, mas naging lapat ako dun sa tao at sa komunidad. And ang isang malinaw na resulta rin nitong volunteer work sa buhay ko is, nare-recall ko bilang estudyante when I was in elementary and high school, sobra yung fear ko kapag merong mga recitation sa school. Yung takot na takot ako, di ba? Tapos nung panahon namin, yung mayroon pang index card, humuhugot yung teacher para kung sinong sasagot doon sa recitation. So, napakalaki ng fear ko doon kasi feeling ko, hindi ako magaling na estudyante. Paano ako? Babagsak ako doon. So, parang takot na takot ako magsalita during that time. Pero alam nyo, dahil dito sa klase ng mundo na niyakap ko, dito sa klase ng mundo na minahal ko, natuto ako magsalita. Kasi alam ko na napaka-importante na mag-speak up for the migrant communities, lalo na sa mga OFW families and for their children. So natuto ako magsalita, natuto ako na ibahagi ang aking karanasan, natuto rin ako na mag-develop ng mga programa at serbisyo sa pamamagitan ng aming mga programa at serbisyo sa Atikha para mailapat sa kanila nang sa ganon mas higit silang matulungan. So talaga yung volunteer work na yan, malaki yung naibibigay sa mga katulad namin. Ito ay nagbibuild ng ating confidence, ito ay nagde-develop ng ating leadership, and at the same time, ito ay nagbibigay sa atin ng opportunity para mas mag-grow pa at makaabot sa iba pa. So yun po, napakalaking bagay po ng volunteerism sa buhay ko. Ayan po, no? Tama po yung sinabi ni Ma'am kanina na talagang iba yung impact sa kanya ng volunteerism, lalo na kung ikaw po ay naninirahan sa ibang bansa talaga. Malaking malaking epekto. At unang-una yung sinabi ni Ma'am na na listening ears, isang napakahalagang bagay yun. Bukod sa pagbibigay natin sa iba, yung simpleng pakikinig lang sa kung ano yung pinagdadaanan nila, napakalaking halaga na, especially sa OFWs. Lalo na yung sinabi niya na naging transformation niya na nakafocus naman sa personality development. So kung may mga anak kayo na sobrang mahiyain o may mga estudyante kayo na kailangan yung i-boost yung kanilang confidence, yung kanilang pagharap sa publiko, sa mga tao, isang magandang halimbawa ang volunteerismo na makausap sila, na makausap nila yung mga tao at magkaroon sila ng mas maluwag na komunikasyon at mas hindi sila maging mahiyain kundi dahil sa nakakatulong sila, nabuboost yung kanilang moral at confidence at hindi lang sila kumbaga volunteer kundi gaya ni Ma'am ay leader na rin sa pagvo-volunteer. Kaya maraming salamat po, Ma'am. Ayan po, kaya sundan po ng pinaka-last natin na sasagot ng katanungan nito na si Ma'am Fibline Carrera. Hello, Ma'am. Yes. Napakaganda ng sinabi ng mga kasama ko ngayong umagang ito. That's napaka-inspiring lahat ng mga kababaihan in this call talaga. Para sa akin, actually, volunteering really shaped my professional career. Ako po, I started with my organization as an executive assistant. Nagvo-volunteer po ako every Saturday dahil yung company po namin, Telos Digital, provided an avenue para sa mga employees na makapag-volunteer para, yun, it's something for
sa well-being nila, it's a team building activity. So trinay ko din po ito. And eventually, andun na po ako as a professional within the organization. Nag-move po ako to being a CSR officer, Corporate Social Responsibility Officer. At ngayon po, I help lead the volunteering and CSR projects within the organization. So I can definitely say na ang volunteerismo, nag-change siya talaga ng professional life ko, being with being the organization. At nakatulong po ito na dahil ako nag-start sa pagiging volunteer, nakita ko ano ang kailangan ng volunteers when they go out on a Saturday. Yung perspektibo na dapat yung safety nila also is a priority. We always go out in our communities kasi gusto nating tumulong. Pero ang napaka-importanting part din is sana yung leadership na tumutulong din sa volunteers, how to capacitate them, paano sila i-train, paano to ensure na pag pumunta sila sa community, safe sila, na they have all the tools that they need when they go out. So yung perspective po nun, when I became also one of the managers or volunteer managers on within CSR, yun po yung nadala ko sa table na there's all the value of collaboration is there, especially for volunteering, dahil parang hindi talaga siya work in a way. Ang kailangan mo pag nagvo-volunteer ka at pag nag-manage ka, lahat itatap mo. Kasi ito, volunteer work nila. So you don't expect them to do this. You don't expect them to show up. You don't expect them na for 5 hours sila kasi kailangan. Kasi it's volunteerism. So talaga lahat kakausapin mo. Pag pupunta kami sa community, kakausapin namin ang barangay, ang mga schools. Kasi hindi pwedeng okay lang, punta tayo dyan sa Sabado, pero dapat may coordination ka at lahat ng tao makakasalimuha mo. So yun yung napaka-importante na na-shape ako ng pagiging volunteer, na-experience ko siya. And also when now leading, dapat it's collaboration over competition. You're not competing against anyone else. You're ensuring na when you bring volunteers, when you go out, everyone's safe. Meron tayong strategy, napaka-importante din nun. At siguro, yung shaping, volunteering can also be a profession, and it should be like there should be someone or really overseeing our volunteers sa ating mga activities, no? Kasi number one yan, ang volunteers will go out because they have the heart, but let's also ensure na when we go out na we address the immediate needs of our communities and we also take care of them. Kasi yun yung parang, kung minsan nakakalimutan natin na puro puso tayo na hindi kaya natin yan, pero syempre, kung for example, if it's a risk area, no, na parang dapat pagpupunta tayo, we're well equipped. Tayo yung skilled people to go out there. Kasi ayaw nating makigulo pa sa ibang community. Kung gusto lang nating tumulong, opo, pero yun yung importante na as volunteer managers now, I really value the dedication kasi yung sinabi din ni Ma'am kanina na it starts with a conversation, and also kung hindi ka nagtanong, you won't get the answer. Parang kung minsan nakita na, ay, ang hirap naman nito, kailangan kong mag-mobilize ng ganito kadaming tao. Pero ang kailangan lang pala is una magtanong, madami pa lang magvo-volunteer, kailangan lang natin silang bigyan ng opportunity. So yun yung mga nalaman ko na that's how I am now. Like I wanted to volunteer, nag-aral po ako at least para to understand what we can do. So it has shaped me now as a leader. Volunteering is really a strong part of my life, I can say. And it's very uplifting to see na ganun din po yung, it echoes within this room itself na being a woman and being a volunteer, how we are now, and standing in front of you, di ba? Napakagandang Saturday morning conversation indeed. Po, nakaka-inspire po, Maraming no? Salamat, ma'am, sa inyo pong mga insights, and nakaka-inspire yung mga sinabi ni ma'am talagang, nakakaantig sa ating mga puso. Yes, lalo na yung nabanggit niya na leadership skills at managerial skills na isa pala yon sa mga tutunan mo sa volunteerism, na hindi ka lang volunteer, kundi Yes, dahil gusto mong lalong makatulong, kailangan mong alamin yung iba-ibang mga pamamaraan, no, ng pangangasiwa ng volunteers, pagmo-motivate, pag-i-inspire sa mga volunteers na magpatuloy sila. At syempre kailangan din natin ng mga technicalities, no, technical skills. Kaya yan yung mga natutunan na ibinahagi sa atin ni Ma'am, na
malaking bahagi ng volunteerism ay yung maturuan ka na maging leader. Opo. At hindi lang, kaya sa atin, di ba, sa ating mga student volunteers, hindi lang sila volunteer lang. Yes Kumbaga, po. I mean, ibig sabihin ay isang bahagi, kundi pwede rin silang gumawa ng kanilang sariling advokasya ng Opo. movement nila na kalaunan na isusuportahan natin na meron na tayong student leader na Yes. sa volunteerism. Opo. Sige po. Ayan po, para naman po sa huli nating katanungan para sa ating mga guests, how does volunteer work empower not just communities, but the volunteers themselves? Ayan po. Pisahan po natin kay Ma'am Fibline Carrera. Hello, Ma'am. Ikaw po. Yes, siguro pag for the volunteers, no, lagi nating sinasabi na what do volunteers give, pero ano naman yung nagigain nila, no, through volunteering. I feel very much evident sa amin, it's their pagiging mas resilient in a way. Parang sila nakikita nila na there's always a sense of gratitude when they volunteer. Pero pagkatapos nun, makikita mo na nalalaman nila how to do conflict resolution. Kunwari nakikita nila paano ba on their own strategy, paano ko gagampanan to? Kasi kung you're in a group, pumunta ka sa community, ito, inorient namin sila, tapos ito yung gagawin ninyo, pero may biglang nangyari. To ensure na pwede pa rin nating matulungan yung community. Sila na din mismo yung nag-iisip paano ba we coordinate. So yung mga on the day na live show kasi siya, if I may say, no, pag kunwari nag-volunteer tayo, live siya, walang redo, kahit na anong preparation, meron pwedeng mangyari. Kahit na lahat na naisip mo, meron pa, masusurprise ka, okay, meron pa palang pwedeng mangyari na hindi ko na plano. So, yung critical thinking nila is there. You get to empower your volunteers. Internally, para sa amin, nakikita namin yung professional growth nila. Kasi after noon, parang the team members within our organization na nagvo-volunteer, we see na sila din yung napopromote because nakikita nila yung holistic way of addressing things. Hindi sila nakakahon on their day-to-day job, like their 8 to 5 job. Nakikita namin yung growth nila within the organization. They get to network. So yun yung gains na nakukuha ng mga volunteers within our organization. Even within Field CV, nakikita namin ang power ng collaboration when we do volunteer work. It's empowering really the entire volunteering community for us. It's gaining us different partners. When we go out as a network, nagsasama-sama po different corporate volunteering organizations. We do go out, nagbrigada eskwela po kami sa isang school, but it's not just, for example, the members of Telos Digital, andun po ang Ronald McDonald House of Charities, ang RMN Foundation, ang Manila Water Foundation. So nakakatuwa na pwedeng ang different organizations magsama-sama para sa isang volunteerism activity. And that's the power of volunteerism. Wala pong kailangang magprontang pangalan. It's really our willingness to go out and to give back, and yun yung nagigain natin in volunteering, and it's mas tumalaki ang impact natin, no? Kasi hindi lang tayo nagfo-focus sa ano ang pwede mong mabigay as one unit, but what we can do collectively. So the power of nation building, the power of collaboration, yun po yung aside from what we gain, dahil alam natin, we can report back, for example, na ito po yung accomplishment ng organization namin on the day, but collectively, nagigain natin is empowered volunteers, networks with more connections, wherein we can move forward our corporate agenda or individual agenda din po. Mas lumalaki talaga yung network natin pag tayo nagtutulong-tulong together. Yes po, no? Yes. 'Di ba? Bali, doon po sa ginagawa ni Ma'am na initiatives, 'di ba? Napakaganda na even though volunteer ka, binibigyan ka ng pagkakataon na ipakita mo na matuto ka ng iba't ibang kaalaman na doon sa volunteer, sa field mo mismo mararanasan na, sir. At saka yung focus niya na nakita natin ay yung collaboration ng iba't ibang volunteer organization. Yes. At magandang idea yon. At na sana ay ma-share natin yon sa iba-ibang mga regions
Kasi dito sa Region 6, kung nasaan ng Aklan State University, meron tayong consortium Opo. ng mga colleges and universities, maraming mga SUC at mga private colleges and universities. May Region 6 consortium na mga volunteer institutions na nagtutulong-tulong kami sa isang common na activity na nandoon lahat ng mga members. So sana sa iba-iba mga regions din, magkaroon na din ng consortium na magtutulong-tulong ang mga universities sa isang advocacy para mas malaki ang impact nun sa community, lalo na kung meron silang ma-adapt na community at yung buong region ay tulong-tulong. Opo, tama po yun. Yes po, sige po. Pakinggan naman po natin yung insights ni Ma'am Eileen Constantino Peñas patungkol po dun sa kung paano na-empower o yung paano yung volunteer work na-empower natin yung mga volunteers natin, pati yung communities natin. Yes, Ma'am? Yan. Syempre yung volunteer work, na-empower niya yung community kapag nakikita na yung mga tao sa komunidad na may pangangailangan ay nagsasama-sama, no? Nabubuo yung solidarity kasi nafe-feel ng mga tao sa community na may tumutugon pala doon sa aming pangangailangan. At dito sa mga struggles namin na to, may kasama kami para masolusyonan yung aming mga problema. So, napakalaki ng role ng mga volunteers para ma-empower yung community. And at the same time, yung volunteer work na i-empower din talaga yung mga volunteer workers. So, sabi ko nga kanina, merong kakaibang, I call it psychic reward, no? Kasi may special sense of happiness kang mararamdaman kapag nagagawa ka ng volunteer work, no? Kapag nasa volunteer work ka. Parang yung paggising mo sa umaga, may purpose, may dahilan. Hindi ka lang gigising, papasok sa opisina, or papasok sa trabaho mo kasi sisweldo ka at the end of the day. Pero gigising ka kasi alam mo, may dadalhin kang pagbabago, meron kang positibong pagbabago na dadalhin doon sa mga komunidad na siniserve mo. So, meron siyang special purpose at sense of purpose para sa mga volunteers. Yung binabanggit ko din kanina, talagang yung volunteer work, it builds confidence. Kasi knowing na ito yung kakaharapin ng komunidad, ito yung nakikita mo ng mga problema, ikaw bilang volunteer worker, kailangan mo mag-intervene. At sa pag-intervene na yon, hindi magiging effective yung intervention mo kung hindi ka confident doon sa iyong ginagawa. So somehow, madidevelop talaga yung usapin ng confidence sa iyong sarili para mas makapag-deliver ka effectively. Kasi yun naman talaga yung gusto ng mga volunteer, na yung kanyang gagawin may impact doon sa komunidad. Also, yung volunteer work, mas nadidevelop nito yung skills natin bilang mga volunteer workers. Yung akala mo, ito lang yung skill set mo, pero dahil may ibang sitwasyon, may ibang pangailangan, parang hindi lang pala listening skills yung kailangan ko. Kailangan ko pala mag-strategize din. Hindi lang pala mga workshop sa children yung dapat namin gawin, kundi kailangan din palang turuan namin sila about savings consciousness. Nang sa ganun, yung mga parents nila na nasa abroad, mas na-value nila yung mga sakripisyo ng mga magulang at yung pinapadala sa kanila, mas napupunta sa tama. So, ibig sabihin, maraming skill set na kailangan mong i-develop sa sarili mo para mas makapag-provide ka pa sa community. At ang isang napakagandang dulot din ng volunteer work, no, is yung development ng leadership. Napansin ko ito not only for myself, but also for our OFW communities, lalo na do sa mga women OFW leaders namin. Kung dati, uma-attend lang sila ng mga activities namin as participant, nakita namin dahil dun sa desire na makatulong sa iba, unti-unti nadidevelop sila. At nagkaroon sila ng sense of leadership hanggang sa yung kanilang volunteerism, dumating na sa punto na sila na mismo yung nagko-conduct ng mga training na ginagawa namin doon sa community. Sila rin mismo yung nagvo-volunteer bilang mga speakers and organizers. Kaya talagang masasabi ko no, na yung volunteer work, ito yung nagbibigay ng pathway for personal growth and empowerment. So, malaki talaga ang nagagawa ng volunteer work para sa mga volunteers mismo. Volunteer activity na sabi nyo kanina ay talagang masaya ka, nagbibigay ng purpose sa inyo. Meron po ba kayong isang example na talagang ang lakas ng impact sa inyo po?
yung interventions namin with the children of OFWs. Siguro coming from the experience being an OFW, nanay ko kasi nag-work sa Italy for 11 years. So, coming from that experience, alam mo yung kahit nanay ka na rin, iba pa rin pala yung kasama mo yung mga anak ng OFW and you are providing workshop activities with them. You are listening to their stories. Kasi parang ito rin yung karanasan ko dati Tapos ano yung ginawa ko? So ano yung dapat din gawin ng mga bata? So mas realistic yung input at nakikita ko mas effective din yung nagagawa kapag may pinaguhugutan ka talaga coming from your experiences. Thank you, Ma'am Eileen, at yun nga yung sense of empathy. Yes. po, Napakalakas na niya na force para talagang mas ma-appreciate ng isang volunteer yung kanyang mga activities na kahit nakakapagod, 'di ba? Dahil ay may trabaho ka tapos may volunteer work ka pa, pero dahil naiintindihan mo yung pinagdadaanan ng community mo, mas lalo kang nai-inspire, motivate na magtuloy-tuloy sa pag-volunteer without the cameras, without anything na para ma-brag yung mga ginagawa. Pero importante pa rin na gaya nito na broadcast natin yung mga activities. Importante pa rin na meron tayong part na i-inform natin yung public sa ating mga activities para sila man makapag-participate or pwede nilang gayahin yung mga initiatives ng iba't ibang mga organization when it comes to volunteerism. Hindi naman natin i-gatekeep kumbaga, no? Parang ipinopromote pa natin na gayahin nyo kami. Gayahin nyo tong ginawa namin. Masaya siya. Ganong klase ng pagpopromote. Na ito gawin nyo to, masaya yan. Natutuwa yung mga community namin. Ayun, hindi lang yun, yun yung nararanasan talaga usually ng mga volunteers na pagod pero super saya. Nakakataba ng puso na kapag may volunteer works. Even though pagod-pagod talaga kasi daming activities. Pero andun yung sense of fulfillment. Oo, lalo na pag may dala-dala kang kahon-kahon ng mga mga school materials, mga snacks na dadaan ka sa putik, dadaan ka sa tulay para lang maihatid mo. Nakakapagod 'yon, but dahil nga sa sense ng community, ng empathy ay na-overcome natin yung physical yung pagod, no? At mas napapalitan siya ng sense of fulfillment. Sige po. Ayun po. Kamusta naman po yung insights ni Miss Maria April Mier Manjares? Hi, ma'am. Hello po. So in media world, we are catering to communities, yung virtual, tapos yung actual community we live in. Nowadays, a lot of stories and contents are already paid and monetized online, especially those are published or posted on social media. So dahil mas bumibenta, of course, online yung mga controversial stories, mga exaggerated, and lalo na yung false information. So when we choose to volunteer, we're stepping into a space that's different. So in journalism or in media, we're doing it not for money, but because we believe in helping and making difference. So ako as a journalist, ang laking satisfaction na may makorek na isang fake information or malinformation through simple fact-checking. And sa amin sa Bicol University, meron kaming project, tinatawag namin na extension program for state universities where we bring students to share also their knowledge to high school students. We have adopted here the Arimbay High School in Legazpi City. So as media practitioners, we do this not for profit. We do encourage students or especially communities na nasa online and offline to be more empowered and maging sila din, maging parte ng media community na yon na nagpo-provide ng tamang information. So in short, volunteer work shows us that meaningful change is not only for money or gaya ng nakikita natin online na laging gusto ng mga content creators, ng mga tao sa social media na kumita. So yung willingness to help
through reporting or through writing stories andon sa tinitingnan natin na online community or the virtual community and yung realidad na kailangan natin natulungan. So much po, Yes, ma'am. thank you, ma'am. No, lalo na very liberating yung sinabi ni Ma'am April dahil nga with the advent of technology, mas Opo. madali na tayong mapanood ng mga viewers, no, at it is parang ano siya yung may risk na Opo. i-take advantage. Kaya Yes. yun ang advocacy ni ma'am na dapat ay maging responsible tayo, accountable tayo, at we should not take advantage, no, of the less fortunate nating mga kababayan na imo-monetize natin. Yes. Although napakahirap no i-navigate no kung saan ba pupwesto, no, hindi ayaw nating ma-discourage yung ating mga content creator Yes na po, mag-post sila ng kanilang mga personal advocacy, yung meron silang ina-adapt din, tinutulungan. Ayaw natin yun ma-discourage. Pero siguro yung ang ating lang mensahe ay maging responsible, and we should know hanggang saan yung limits Yes. ng ating mga pag-share ng information, no? Especially ang daming nagkalat ng mga ngayon, fake news. Oo. Mga AI-generated news, mga ganyan. Yes, na minomonetize nila, Yun no? At po. nagbibigay sila ng mga number where people can donate, but these are fake accounts, Yes no? po. So siguro kailangan natin ng mga advokasya na gaya ng advokasya ni Ma'am April para makontrol itong mga ganitong gawain na talagang matulungan, makarating yung tulong talaga sa mga tao at hindi sa personal gain lang, no, ng mga nag-a-abuse ng ganitong klaseng platform. Yes po, ayan. Pakinggan naman po natin yung insights ni Ma'am Nanette Repalpa patungkol sa kung paano po nila yung volunteer work na empower, hindi lang yung communities, pati mismo yung mga volunteers. Yes, ma'am? I think isa sa importanteng way to motivate or to empower our volunteers is parang pag nakita nila yung impact ng kanilang ginagawa. So malaking bagay kasi yung sinasabi natin, it's to inspire and to continue inspiring them, is pag nakita nila na may saysay yung ginawa nila ng pag-volunteer. So sa amin, although karamihan sa mga volunteers namin they don't need special recognition, some of them they don't need praises, pero ang mas nakakapag-motivate sa kanila to continue volunteering is for them to realize na you change someone else's lives. And then ang isa din sa nakakapag-inspire din or empower to continue and to retain our volunteers is pag nakita nila na nag-mutate na yung mga volunteers. So dumadami sila. Kasi, for example, when you just invite someone to be part of a volunteering initiative and then masyado silang mahiyain. Kasi in the community, marami kang makikitang ganyan na parang nakita mo na pilitan lang sila o minsan kini-question nila yung reason why they are there as volunteer. Tapos the following initiative or activity na ginawa mo, makita mo sila, but they are more motivated and inspired, which is kasi para siyang volunteering, parang we felt na it's our volunteering, parang yung spirit is really contagious. Nakakahawa siya. So, parang but of course, it's also important to recognize the efforts of our volunteers. Particularly, halimbawa sa amin, most of our international volunteers, hindi sila after doon kasi sa atin pag nag-volunteer, merong mga certificates or a special recognition. Sa kanila, they felt na, why do we need it? Hindi naman namin kailangan ng ipampangalandakan sa lahat na we're volunteering. We don't want other people to know that we're doing this and that. But then, nung nakita nila how the Filipinos, because we're catering mostly on international volunteers, nung nakita nila how we recognize the efforts of our volunteers, it made them more inspired at dinala nila yung natutunan nila culturally how we recognize the efforts of our volunteers. Pagdating nila din, nakita nila na importante pala na sometimes you have to appreciate. The sense of appreciation, hindi man kailangan
pangalandakan nga through social media, but telling them like we value and appreciate you. That's very important. So, but then, yung pinaka-konkretong ano talaga is when they see the impact that they made sa mga natulungan nilang tao and sa community. Yes, maraming salamat po, Ma'am Nanette. And yung ano nga no, hindi kailangan ng recognition. Yes, totoo po. Although meron tayong mga awards, no, like Bayanihan Media Awards, yung outstanding volunteers, no, mga individual and organization. But we do this as a form of confirmation na tama yung ginagawa nila, tama yung ginagawa natin. So, okay, nare-recognize naman pala, na-appreciate naman pala. Hindi kailangan ng awards, pero because of this recognition, na in a way nakukonfirm mo, may impact naman yung ginagawa namin kasi na-appreciate naman ng community. So, you go on. And then also, yung nabanggit ni Ma'am, no, na impact sa community, napaka-importante na siguro sa mga universities, no, sa mga academic institutions na we conduct this impact study and then we share this impact study on volunteerism. Impact study on volunteerism and share it to the community, to the organization. Which of these activities have this great impact on the community, and then they can replicate it to other communities. Kasi database siya. Ibig sabihin, meron talagang result, no, outcome doon sa community na pwedeng ma-replicate natin. Like, for example, Brigada Pagbasa. Napakalaki ng impact niya, lalo na sa literacy ng mga kabataan, no? Okay. Based dun sa mga projects na yun na nagagawa ng iba't ibang organization, makikita nila, feasible pala itong mga activities. So why not, di ba, adapt natin with that mga documentations natin. Ayan po, lastly kay Miss Adele Carmela. Hi ma'am, sa tingin niyo po, paano niyo po na-empower through volunteer work yung community natin, maging ang ating mga volunteers? Yes ma'am? Okay. For us kasi we're student-based, no? So, yung aming focus talaga is dalawa. The student volunteers and the community volunteers. So, siguro on the practical side, sa mga students natin, they're very, very shy. So, most of them nasa first year, nasa second year. So, now they know, because of the volunteerism activities that they take part of, no, now they know how to make a focused na activity design, rationale, how to craft the objectives, ano ba talaga, no? And then every time an idea pop out sa kanilang mga isip, no, they now look for similar goal-driven na organizations, and they're very particular now with monitoring because siguro na we've learned from PNVISCA and other volunteerism groups na monitoring is really important. It's not just about conducting the event and then yun na yun. You have to monitor for the impact, or may gaps, or merong pagkakamali somewhere, no? And now they have the initiative to really find partners. Kasi dati, di ba, when we look back, when you say, I'm having this activity, sa'yo lang. But I think the world has opened us to, nagiging open-minded na tayo that we have to share what we have with others. Kasi that's the only way that it will give birth to another activities that's training our students. Nagiging student-led na siya. And nagkakaanak siya ng other activities, and nare-replicate siya. And at the same time, that's one way for us to make this activity and the advocacy sustainable. No, so also the student volunteers have developed this can I say this is a new definition of happiness? Yung you make things possible for people and it makes you happy. So that's their happiness now. Like makikita mo talaga they're very, very excited kahit walang pasok, they go back and then they ask permission. They said, we want to create this, especially if they're doing it for the school kids. They make props with their own money. Yung parang ganun, yung makikita mo, they're also not rich kids, but they're willing to shell out para to make other kids happy. And you see in their work that they're more sensitive to the needs of the community. So parang
taba talaga ng puso to see students having that sense of purpose aside from the academics. And as for our community volunteers, through the trainings and volunteer activities din naman with us, no, isa sigurong realization namin that na-empower sila because of the trainings with our College of Law also na all your efforts baliwala yan if there is no policy. If there is no written document, kailangan mo ng policy. Like for example, in one of our communities here in Iloilo, they're doing all the efforts pero walang ordinance for a sea turtle nest protection. But now they were able to come up after several revisions. So we consider that as one achievement of the barangay. So now they're funded by the local government to protect the sea turtle nests. So parang back then, akala nila okay na that they report or that they do the coastal cleanup, pero wala palang policy. So, the practicality of the work and the legality of the work should also be there to support yung efforts to be sustainable. So, yun siguro. And it empowers them more. It inspires them more na to continue working for a particular cause. Na ano po, yung may mga first year students usually. Okay. Bali, sa mga pagkakataong ganun, ma'am, paano nyo ba po sila na-encourage na mag-join? Especially may mga may hiyain pa, may mga medyo nag-aalangan pa mag-join. Even though they have that feeling sa sarili na gusto ko pero medyo nakakahiya mag-join kasi first year pa lang ako. Paano nyo po na-handle yung mga ganong situation, ma'am, sa inyo po, sa WebSU? Actually sa amin, we do a buddy system in the organization. So parang merong older na student volunteer and mini-mirror po siya. Parang tinitrain. May mentor-mentee. Yun yung ginagawa. Oo, body system, Yes, no? ang ganda ng system. gano'n. Sige, adapt din natin Yeah. yan sa sagabin. Grabe, Oo, para ayan, mas di ba? marami tayong May thumbs up na si ma'am. Yes. So, tas nakakatuwa yung sinabi ni ma'am na yung definition niya ng happiness, Yes, no? bagong Making other people happy. It's a mirror, Yes. no? Bumabalik sa iyo 'yon. When you want your reflection smile, you Yes, smile smile din, also diba? para magre-reflect sa yung smile. And also how we utilize the science behind crafting projects and programs, especially when it comes to evaluation and monitoring of activities, no, ng mga volunteer activities natin. Napaka-importante niya na naka-structure, no, para ma-report natin ng maayos na ito yung impact, no, sa community when it comes to numbers, when it comes to, the use of data, magagamit natin yan para makita natin ano yung mga adjustment natin na ito palang activity na to ay ang laki ng impact dito. Ito pala need ng itong support. Yes, Sige ma'am, okay, thank you po. Thank you po sa lahat po ng nag-share ng inyong mga activities sa bawat organization na meron po kayo na, sir. Okay. Maraming salamat po sa pag-share ng mga activities na ginawa po ninyo at ng inyong organization para i-promote ang volunteerismo. Sobrang nakaka-inspire po na malaman yung iba't ibang gawain na meron po kayo sa inyong iba't ibang organization na patungkol sa pagsulong ng volunteerism. At sana po pagpatuloy pa natin yung mga ganitong programa kagaya namin na nagsisimula pa lang ng organization, napakagandang makakuha kami ng information at insights sa mga inyo na well-established na organization. No, natututo tayo sa kanila. Yes po, super. Parang hindi tayo host dito, no? Para tayong Data gathering, Oo, ganon. para tayong estudyante ng Yes. ating mga guests. And sana yung ating mga viewers din ay maraming natututunan. Siyempre, marami silang natututunan. Opo. Na sana ay ma-replicate nila. Yes. Oo. Para po sa ating mga panauhin, maaari po ba kayong mag-iwan ng mahalagang mensahe sa ating mga manonood? Ito na yung segment natin na may message sila. Oo. Para inspirational message Yes. sa ating mga viewers na naka-tune in sa ating live stream ngayong umaga. Ayun po, sige, umpisahan po natin kay Ma'am Edel Carmela. Hi, Ma'am. Kayo. Hello. So, siguro ang aking mensahe ay since this is National Women's Month, no, ang
I believe na ang kababaihan at volunteerism ay it reflects yung pagiging compassionate, the resilience, so hindi lang ng kababaihan but ng Filipinos as a whole, at of course ang community service. So in different communities and in the generations, the women are continuing to promote, no, and to give their time, their skills, no, and heart to this community. So I hope that we will support more women-led projects, and through this also we will be supporting more communities with compassion at may pagpapahalaga to what we call the, service without payment. Kasi sometimes people would say na you only, when we become resource speakers, marami nagsasabi, you have to put a value to yourself. But it's not all the time that money is the value of what you give. Sometimes, most of the time, it's actually the impact that you give to a community. Sometimes the impact is not very, very visible. But as long as may consistency tayong tinatawag, then volunteerism will live on. So maraming salamat po. Thank you so much po, ma'am, sa inyo pong napakagandang message para sa ating mga manonood at sa mga makakanood pa po nitong live stream natin. Pakinggan naman po natin yung mensahe ni Miss Maria April Mier Manjares. For the new breed of journalists, siguro, and those holding big names in social media, as storytellers and truth seekers, you carry the responsibility of informing the public and holding power accountable. Good volunteerism in journalism does not simply focus on reporting what happened. It explains why it matters and how it affects people's lives. So take time to listen to communities, understand their realities. Yan, napakaganda nun. Very poetic yung Yeah. sinabi ni ma'am. Yes, Napakaganda. nakaka-inspire si ma'am. Yes. Ayun po, pakinggan naman po natin yung mensahe ni Miss Nanette Repalpa. So para po sa mga viewers natin at sa mga volunteers in particular, lalo na yung mga kababaihan. So sana patuloy po tayong yung energy and then yung continuity ng mga ginagawa natin, lalo pa mag-inspire sa iba. And then sana pagdating ng panahon, hindi na natin kino-compute yung kung balance ba yung women and men volunteers. So by the time equal na, and we don't always say na kaya ang mga kababaihan ay may time mag-volunteer kasi mas marami silang time, wala silang masyadong ginagawa, but then it's on the other way around. Medyo mas sanay tayo na pinapagod yung mga sarili natin kasi kahit na busy na sa kung anong ginagawa natin, nandyan pa rin tayo to give time to volunteer. So I think siguro marirealize natin yan in the future na hindi lang, pero yun nga, marirealize natin in the future na may malaki ding contribution ang mga kalalakihan kung bakit tayo nakakapag-render ng volunteering. Kasi as a mother and as a wife, kung hindi rin ako sinusuportahan ng husband ko with my volunteering efforts, hindi rin ako makakagawa. So we have to also give credits to our allies, our men allies na sumusuporta sa ating initiative. So I think I would like also to give emphasis yung sa sinabi ni, parang gusto kong tapusin yung sinasabi ko o yung contribution ko dito sa pag-uusap natin ito na yung message ni Mother Teresa na not all of us can do great things, but we can do small things with great love. And that's also coming from a woman. Kasi diba yun nga, very compassionate nga daw ang mga kababaihan. At yung kung ano man yung mga bagay na ginagawa natin ay may halong nurturing, may essence of nurturance and pagmamahal at compassion. So yeah, yun din po. Maraming salamat. Ma'am, at very enlightening yung naibahagi ni ma'am, especially with women volunteers na meron po tayo. Ayan. Thank you so much po, ma'am, sa inyo pong napakagandang message. Pakinggan naman po natin yung message ni Miss Eileen Constantino Peñas.
Yun. Sa ating mga viewers, no, yung volunteering, it reminds us na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa simpleng malasakit. Kapag ang isang tao, babae man o lalaki, ay nagdesisyon na tumulong, makinig, at kumilos para sa kapwa, magkakaroon ito ng ripple effect, lalo na sa community natin. So, yung usapin ng volunteer work, hindi lang ito pagbibigay ng oras at serbisyo. Ang volunteer work ay pagbibigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan at pagbuo ng mas matibay na komunidad at paghubog sa mga bagong leaders. At gusto ko ring samahan yung binanggit kanina ni Ma'am Nanette, no, na kapag ang babae at ang lalaki ay nagkaisa sa volunteer work, mas magiging malakas at mas magiging sustainable yung initiatives natin. Dahil sa dulo, volunteering ay isang paalala na lahat tayo, babae man o lalaki, anumang sektor ang ating kinabibilangan, ay may kakayahan tayong maging bahagi at may kakayahan tayo para mag-contribute para sa ikagaganda at ikauunlad ng ating komunidad. So, yun lang po at maraming salamat. Ayan po, maraming salamat po Ma'am Eileen. Pakinggan naman po natin yung mensahe po ni Miss Febline Carrera. Ito, napakaganda ng session na ito, no, dahil we've heard really from great women leaders in volunteerism what we can do collectively and what we have been doing in the community, na ang pagiging volunteer po, nakakapagod, we juggle a lot of responsibilities, aside from pagiging babae, no, but we are the backbone po of the bayanihan spirit. We do the work on the ground. Kahit na may limited resources, we try to extend it, find ways to really provide assistance in our communities. And this year is also special because it's the International Year of Volunteers. So let's continue to do what we are doing, helping our communities po. But let's also focus on sustainable leadership. Andyan ang ating puso, but let us ensure na sana, no, maiwan natin na ang community natin ay stronger when we do volunteering. Let's focus on capacitating them, building their skills para sila din po eventually they get to extend what we have been doing. It's gonna, as mentioned by Miss Eileen, it's gonna be a ripple effect in our communities. What we do, it should not stop within it. It starts with us, but it should not stop there. We should continue building our communities, volunteering, and ensure na in our own spaces, no, we continue to show up because our organization, tayo po, kailangan natin na we keep our voices high in a sense na we get a seat in the table, we get to provide guidance in the community that we serve. Kasi kung lagi it's not enough to just show up, but there should always be leadership with the voices who's very holistic in terms of planning. So sana po ang ating audience, so you get to share and learn. You've learned from us and share what you've heard from today's session. Bring it back sa ating mga communities, sa ating mga organizations. Let's continue showing up and do volunteering. Yung kanina po, I'll get back to let's monitor, let's track. Those are the things na kailangan din natin on the volunteering sector. Being part of also the MSAP Council at yung sa National Committee for International Volunteer Year, which is being led by PNVISCA. Ang kulang po sa volunteering sector sa Pilipinas, madami pong nagvo-volunteer pero hindi po natin nire-record. Kasi para sa atin, it's a simple helping sa community. Ay, hindi, gusto ko lang talagang tumulong, okay lang yun. Pero that shows very well in numbers. Now, kailangan po nating mag-start ng mag-measure ng volunteering hours natin, track natin yung mga volunteers na sumama in a Saturday session. Kasi pag na-collect po natin yun at na-showcase natin on a platform, no, it shows really na yung impact ng volunteerism napakalaki. Hindi lang siya napaka-innate po sa atin, pero kung minsan nakakalimutan natin na kailangan na rin para nating dalhin sa isang global platform, even yung i-showcase natin yung pagiging paggawa natin ng bayanihan. So this is a good platform that we have started, and especially this year in IVY 2026. Hopefully, maingganyo pa natin lahat
I don't want to say na parang mag-volunteer, but to count their volunteerism. Kasi alam ko lahat tayo nagvo-volunteer every year. For sure, it started with our high school years and all the more now, no? Kung kailan may calamity, laging number one, andyan tayo para tumulong. So let's continue. Now, start measuring also our volunteerism. So thank you and happy National Women's Month po for everyone. Ayan, thank you so much po, ma'am. Ayan po. Bali, may nagpadala po sa atin ng questions from one of our viewers po. Nagtatanong po sila kung sa mga kasama po nating guest na mga teachers rin, meron po daw dito na sa students po, especially sa mga college students na busy sa academics, paano po natin sila mahihikaya to mainstream volunteerism? Ayan po. Sa mga kasama po nating guest na sa tingin niyo po ay nasa mga kasama nating guest na mga teachers rin, paano po paano po natin sila mahihikayat yung mga college students natin to join or to mainstream volunteerism po? Yes po. Open sa ating mga guests kung sino po ang gusto mag-share. Ano yung strategy ninyo paano ma-encourage yung ating mga busy na sa academics? Yes, opo. Yes, okay. Sige po. For us naman po, siguro I'm not going to say this applies for everyone. Pero one thing that we do or what we promote is that make volunteerism a part of your life by tapping into your own student organizations. Like for example, if you are STEM, science and technology, for example, and mathematics, kung doon ka na what do you call that, na organization na belong, yung voluntary, kasi yung ibang students, they would think volunteerism should be outside of their specialization, pero actually you can do it within. So we also receive the same feedback na they're too busy to do volunteer work, but meron kaming isang program that we call NetGlow. It's Networking Glow. So it's a series of events wherein students of similar majors would come together and share with each other yung kanilang best practices, and then nagiging part na po siya ng kanilang academic life. So parang let's say mga simple things lang, like for example, you're good in math and your classmate is not, or a school or a college mate is not. Then you do a little bit of tutorial. Parang ganon. Very little things. It doesn't have to get out of your specialization. Kasi I know pag abot po ng third year, fourth year, very, 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 very busy niyan. When it comes to internships, nagme-majoring na po. So, always talaga busy. So, what we do is, yun lang, we encourage them that within your own organization, kasi I'm sure in other universities, it also happens. Sa WIVSU kasi, each major has their own organization. So within the org, you can do volunteering. So nagiging part na din siya ng iyong academic life. You don't have to really, kasi for students, sa amin naman, sa student org, student volunteers, we always say, you are a student first. Because that's their number one priority. Pinapaaral sila, no? Especially in a state university. So, you are a student first. Priority o yung studies, pero mai-include po natin yung volunteerism within the org. They don't have to get out. Sometimes they just do it. They stay in the library. They teach the lower years of things na kailangan pang malaman. Pero something ganun po within the org lang. I don't know if that works. That works with everyone. Pero yun po, that's one way. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Thank you Edel. so And much, ma'am. I think it's a best strategy Yes, na wag mo masyadong ilayo yung volunteer activity sa kanilang specialization. Like for example, kung mga BE Ed, Teacher Ed, like BE Ed, Elementary Education, pwede natin silang itap, no? Yes. Lalo na sa brigada pagbasa. Opo. Kasi
magtuturo sila doon ng reading and literacy. So for example naman kung livelihood naman yung nature nung volunteer activity, you can tap the entrepreneurial na mga students. So, Yes po. or kung tree planting naman, you have agriculture, Yes. forestry students, or cleanup drive like OSHA or sea, o yung mga yung mga shore Yes. natin, andyan yung mga marine biology students Yes, natin mas na. ano nila. Oo, or pwede rin sa mga rescue and operation yung ating mga criminology, Mga nursing. nursing naman sa public health natin, Yes no? po. Kung merong mga libreng bakuna o libreng mga nutritious food, nandyan na ating mga nursing students. So they can really apply what they learn in school and see the practicality, no? The application of what they learn inside the classroom and in the community. Yes. Mas ma-appreciate nila yan. Sige po. Thank you, ma'am. Thank We you. have here a question from ating Facebook Live from Sir Michael J. Reblesa. Anyone po can answer this? My question is, how can volunteer-driven initiatives be systematized into sustainable extension programs? Ayan. Oo. So, how can volunteer-driven initiatives be systematized into sustainable extension programs? Ayan, napakaganda. Lalo na to siguro sa mga SUC natin, Yes mga po. nasa schools natin. Paano po ba maging extension program na sustainable yung volunteer activity or project? Ayan po. From our guests, you can resource persons, you can answer this particular question. Hello po. May I answer? And just to add to our guest's idea, Ma'am Edel, nababanggit kanina may tanong about students kung paano daw ma-i-invite and anong participation nila. I think ngayon sobrang dali na makakuha ng mga participants or mga volunteers from students dahil actually mas active pa yung generation ngayon. Mas mahirap nga sila ipastay sa classroom. Dahil madalas, halimbawa, mag-request na magpapa-excuse sa klase kasi meron silang events. And ako, advisor ako ng dalawang student org sa Bicol University. And maya meron silang pinapropose na projects. Mas magagaling pa actually sila mag-network kaysa sa amin na kakandak ng extension program. So, ang extension program ng Bicol University ay funded ng school mismo kasi syempre isa yan sa mga mandates ng mga SUCs, pero etong mga student organizations, ang gagaling nila mag-network with other organizations. So kami po, may I just share yung extension program ng Bicol University. We've been conducting this campus journalism workshops with different schools since 2017 pa po. And naging sustainable yon dahil of course sa efforts ng mga partners namin within the organization. And ang ganda dahil kapag sinabing extension program ng isang university ng government owned, sigurado parang malaki yung hope ng mga partners. And then, mas committed din sila na i-continue yon dahil hindi basta-basta yung mga extension programs ng mga colleges, ng mga universities. Kumbaga, naka-embed na yan sa bawat college, sa bawat schools. Hindi dahil funded, kundi mas maganda rin na mas makilala, lalo na po sa Bicol region, isa lang po na school, isang
college lang or kami lang sa Bicol University ang nag-o-offer ng journalism and broadcasting subject. So nakikita namin na mas maganda na hindi lang nila nafe-feel yung media or journalism dahil may TV sila, may radyo, or may nababasa sila na dyaryo. Maganda na makita na hindi lang yung academics ang hinuhubog ng dalawang department namin, kundi yung partnership with the community. And kasama namin po lagi yung mga estudyante. Hindi na kami nahihirapan na maghanap ng magvo-volunteer na magtuturo. Kasi sa konsepto ng extension program ng mga SUCs, hindi lang po yung mga teachers dapat ang nag-extend ng efforts sa mga partners, pati po yung mga estudyante. And we're grateful na ganito yung klase ng mga bata na meron tayo ngayon sa mga schools, especially sa colleges. Thank you po. Thank you, ma'am. And it's one of the strategy na natatap yung mga educational institutions kasi nandiyan yung mga programs na meron na siyang structure. Yes. Kaya yung ating mga estudyante na mga active andyan sa mga institutions, sa mga educational institutions. So, isa sa strategy ng volunteerism and its promotion is to tap universities and colleges para lalong maging active, no, and productive yung volunteer program. Not only of the agency but the country, no. Okay. So, meron tayong mga gustong i-shout out dito. Yes, i-shout out sila. Kanina pa sila naghihintay, pasensya na kayo. Marami tayong naging maganda yung ating mga usapan, conversation natin with, of course, our mga resource person na napaka-articulate nila sa pag-share ng kanilang mga activities. So, shout out tayo sa asa din kanina, from Marinduque State University, yung NSTP CWTS natin, Vincent Labay ng Marinduque State University. We also have ASU Ibahay, Aklan State University, Analea Masangkay. Ayan po. At sino pa ba? Madami to, no? Madami pa. Oo. Marinduque, we have, and then also yung ating mga viewers from Aklan State University, Banga. Banga Campus, meron din tayo, no, sa Banga Campus. Nandito kami ngayon sa main campus, Banga. Yes po. Okay. Kina Lorraine Macapagal, shout out kina Mary Kyle Morente, Ayan. Liberato Rogando, sorry sir. Sabi niya is respect rights of women. Exactly, ngayong National Women's Month. Okay. Mayumi Saron, you have Jefferson, Sam Tia. Alexa Plana. Yes. Okay, itong ating mga gusto pang i-shout out natin. Kina Riza Joyce. Maglaoy. Maglaoy. Ayan, Okay. napakadami nila. Sige. So, continue lang po kayo sa may message po sa amin at pag may time pa po tayo mamaya ay pagpapatuloy po natin ang pag-shoutout sa ating mga kasama ngayon sa Facebook live stream natin. And of course, shoutout sa Aklan State University, sa buong Aklan State University, sa lahat ng campuses natin. And of course, sa Gibin Volunteer Organization natin na laging nandyan para patuloy na iba't ibang initiatives natin here in Aklan. Saan pa? Sa iba't ibang university here. Sa iba't ibang campuses here sa ASU. Okay. Sige. Ito pa ating mga karagdagan, no? Sina Honey Pearl Tampos. Ayan, nag-comment ulit si Mr. Michael J. Reblesa, and ang sabi niya is, in our university, we have this initial project, which is Project Alcansya. Placed in all colleges and strategic location, proceeds from this will be using to fund food stubs na ipinamimigay sa mga underprivileged na mga bata and based po sa conduct ng study within our institution,
maraming bata na hindi nakakakain ng umagahan. And hopefully, po, this will be sustainable and marami kaming matulungan mga estudyante within our institution. And salamat po sa mga insights from all resource speakers. Parang siya, ka-inclined. Thank you so much, Sir Michael. Ka-inclined siya nung naging sinabi ni Ma'am kanina, if I'm not mistaken, sa ating guest speaker kanina na hindi lang more on literacy yung focus niya. Na nakafocus din sila pagdating sa mga food ng students, na makakain sila. Yung basic needs, no? Na Yes ma-address po. muna natin yung basic needs para sometimes it's not really the literacy but the basic needs. Yes no? po. Yun yung main hindi makafocus hindrance. sa school kasi wala pang breakfast si student natin. So Apo. kapag naka-breakfast na, mas nagiging participative sa klase at mas mabilis na nalo-learn magbasa, no? Kaya there was a time sa Payatas, ganyan din, merong project doon na feeding program na mga grade 1 students ang tinarget na recipient nila dahil mga malnourished yung ating mga learners doon. And after 3 months of feeding program ay naging maganda at mas naging active yung mga estudyante. So, really, no, sometimes it boils down to the basic, you know, Yes. okay, hindi, yung ipoprovide mo lang yung basic needs at malaki na yung matutulong nun. Yes, totoo po din, sir. Okay. Ayan. And super thankful tayo sa mga insights ng resource speakers natin kasi aside sa na-empower yung iba't ibang galing ng mga kababaihan ngayong National Women's Month, of course, na-inspire yung students natin na to join different volunteer work in and out of the campus, in and out of their comfort zones. Na even though hindi nila yun yung hindi yun yung field talaga na usually nilang pinupuntahan, nakakatulong pa rin sila. Yan. Okay. Sige, wag nating kalimutan mamaya, Daniela, meron tayong photo opportunity. Ayan. With our speakers. During live ba or after na lang, no? Wag muna po tayo nga alis sa Zoom. Yes po. Sige, so mag-photo opportunity po tayo. At marami pa pong pumapasok na mga mensahe dito. At maraming salamat po sa mga sumuporta sa inyong lahat po na nandito po kayo ngayon. At hindi po namin mababasa lahat pero alam namin na kasama namin kayo, nakikiisa sa ganitong klaseng mga advokasya na hindi lang para sa ating sariling pagpapalago, no, sa personal development, pero makatulong tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan, no, lalo na dun sa mga komunidad na alam nating may mga pangangailangan silang kaya natin na makabahagi para matugunan yung mga yon. Yes. Sa pamamagitan ng ating mga universidad, ng ating mga institusyon, sa mga local government offices, agencies, sa ating mga private institutions, no? Yung Yes mga po. civic organizations natin, yung mga nagvo-volunteer na quietly, no? Tahimik lang sila pero ang laki na ng itutulong nila. Kaya yun ang gusto naming bigyan ng boses ngayon, lalo na sa mga kababaihan na matagal nang nagvo-volunteer pero ginagawa nila ito ng kusa, ng walang media exposure. Yes po. Pero kailangan natin minsan na ipakita, no, yung mga halimbawa ng kanilang ginagawa para tularan ng ating mga, lalo na yung mga batang henerasyon natin, na gamitin yung platform ng social media na mag-promote ng volunteerism, ng yung authentic, yung talagang taos-pusong pagbo-volunteer na ang layunin ay makatulong talaga sa kapwa. Yes, sir. At hindi para sa ano pa mang mga bagay, no? Sige po. Ayan. Nasaan na tayong bahagi ng programa natin? Andito na, bago tayo magtapos ng ating programa, of course, magpahabol ng shoutout ang Marinduque State University. And maraming salamat po sa pagsuporta na kahit nasa kabilang parte kayo ng Pilipinas, nandyan pa rin kayo para magbahagi ng inyong Oo. suporta sa amin. Maraming Ayan. salamat, no, sa Marinduque. Nandito sila, kasama natin sila. Ayan, at last na pahabol kay Ma'am Ray Hins ninyo, Pantua Tumaka. Thank you for sharing us po and mabuhay lahat ng volunteers, lalo na po sa lahat ng mga kababaihan dyan. Mabuhay po kayong lahat. Happy Women's Month and pa-shoutout na din daw po sa NSTP CWTS ng ASU Ibahay.
na tinambakan kami ng napakaraming Oo nga. comment. Ayan. Nakakatuwa. Maraming salamat po sa suporta ng ASU Ibahay. Yes. Na kahit na Sabado ngayon At may pasok sila. may pasok sila ay naka-tune in sila para mapakinggan ng iba't ibang mga kwento ng kabayanihan ng mga kababaihan sa volunteerismo. Yes, sir. Ayan po. Okay. So maraming salamat dito na ako, no? Maraming salamat sa ating mga guests sa mahalaga ninyong mga ibinahaging kwento ngayong umaga. Wala sa inyong mga ibinahagi, malinaw na buhay ang diwa ng volunteerismo sa ating bansa, lalo na patungkol sa volunteerismo ng mga kababaihan. Ayan po, ipinapakita po sa naging talakayan natin ngayong araw na yung volunteerismo, yung volunteerism ay hindi lamang isang gawain, kundi isang sama-samang pagkilos para sa mas paunlad at mas malasakit na lipunan. Inaanyahan po namin ang lahat ng ating mga viewers na patuloy na makibahagi sa programa ng PN Visca at ng ating mga partners. I-follow po ang PN Visca sa aming social media pages, Facebook, YouTube, TikTok, X at LinkedIn. At abangan ang ating mga susunod na episodes. Ayan po, at syempre, tandaan din natin na ito po yung taon na ipinagdiriwang natin ang International Volunteer Year for Sustainable Development. Kaya kung gusto mong ipakita yung galing at ihandog ang iyong talento para sa mas nakararami pa nating mga tao at para sa kababayan natin, pagkakataon na natin itong gawin ngayong IVY 2026 na, sir. Kaya huwag natin kakalimutan na i-like at share at mag-comment tayo sa live stream natin ngayong araw. At upang mas marami pa yung maabot ng mensahe ng volunteerism, pwede nyo rin po kaming sundan ang ating mga activities sa Facebook page ng Aklan State University at sa Gibin Volunteer Organization na, sir. Okay. Meron din po tayong campaign, no, for the National Women's Month, courtesy ng Philippine Commission on Women. Ito po yung mga following campaigns po nila na gusto po nating i-promote this March. Online hashtag #SheSays, sharing of empowering statements of women leaders. Hashtag serbisyo para sa kababaihan, an ongoing special promotions, freebies, and services offered for women from different partners and stakeholders. Ang hashtag Purple Wednesday, encouraging GAD or Godvocates to wear purple every Wednesday. Wednesday pala, no? Dapat Apo. naka-purple tayo. Sa Gibin ay purple, May no? halong Oo, purple. may halong purple. Kaya siguro sa Wednesday ay mag-uniform tayo ng Yes. sa Gibin. Sa lahat ng mga sa Gibin volunteers natin, naka-purple po tayo ng Wednesday. Supportahan po natin tong Purple Wednesday. Okay? Next ay hashtag Purple Your Icon, encouraging Godvocates to light their icons, landmarks, offices with purple. Playing of musika ng kababaihan every Wednesday, or Friday, every Fridays. At itong mga campaign na ito ay to spark conversation on the National Women's Month celebration, why we are still celebrating it and pushing for this advocacy. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig ngayong araw na ito at kita-kits sa susunod nating episodes ng PN Visca Online TV. Hashtag Be a Volunteer, hashtag Every Contribution Matters. Hanggang sa muli, mabuhay ang volunteerismo. Maraming salamat po. Paalam po. Sa ating mga guests po, maraming salamat po. Huwag po muna kayong aalis sa Zoom dahil meron po tayong photo opportunity. Ayan, thank you so much po. KBP Golden Dove Awardee for Best Non-Commercial Radio Station. This is DYMT Community Radio. Re-engineered to give you fully digitized media content, giving voice to the voiceless. DYMT Community Radio
is owned and operated by Aklan State University, funded by the Department of Agriculture Regional Field Office 6.